Oo, Diyos ko naman. Alam naman na natin yung karakas nyo. O, ito isang balita pa rito. Rigodon na naman. Oy, may tumutunog-tunog na di umano parang nagkakaroon na naman yata ng gapangan dyan sa Senado. At itong si Pampi Lacson, hindi pa man nagsisimula yung kanyang Blue Ribbon, pamumuno sa Blue Ribbon, mukhang gusto na silang yariin. Kasi nagalit talaga taong bayan. Imaginein mo naman, ang ayos-ayos ni Chis Escudero na Senate President, tapos abogado pa siya. Mantakin mo matalo siya ng isang nagtapos lang sa One Ball University School Bukol na nag-aachichi lang naman. Wala mang alam. Oo, tapos sa pakayabang pa, akala mo, porket siya yung, mantakin mo, proud ka dyan na ikaw yung pinakamaraming beses na naging senador. Pero ikaw din yung walang nagawa. Wala ka naman tumatak na proyekto na sa'yo, bukod sa nagpe-plagiarize ka. Di ba merong isang speech yan noon tungkol doon sa, basta sa isang issue, tapos putay speech yung pala, hindi sa kanya yung speech. Di ba kapal-kapal ng mukha nito? Hindi raw siya tuta. Si Martin daw ang tuta niya. Talaga? Ikaw na si Tuta Soto. Oo, ikaw na si Tuta Soto. Tuta na, aso pa. Oh, so nagkakaroon ng rigodon mukhang kasi manipis yung majority. Mantakin mo 15 laban sa siyam. Kailangan mo lang ng kailangan mo lang ng tatlo pa. Kailangan mo lang ng tatlo pa na boto para manalo ka sa manalo ka at matanggal mo ito si Tito Soto. 3 boto lang kailangan mo. Magiging manipis din yung majority noon pero panalo ka. Eh grabe naman kasi ito si Tito Soto, parang sobrang diktador. Mantakin mo, sabihan ba naman si Marcoleta na Senate President ako, desisyon ko yan, wala kang magagawa. May pagkadiktador ang hinayupak na yan. Kaya nga hindi ko maintindihan itong 2 bilyar na kupal kung bakit sila bumoto dito kay Tito Soto. Palagay ko dahil para hindi maimbestigahan yung yung prime water, kasi burak daw yung nilalabas ng gripo nila Matindi. Siguro yun ang pangako sa kanila kaya bumoto sila kay Tito Soto, kasi yung prime water hindi na imbestigahan. Tapos siguro ito si Mark Villar. Siguro iniisip niya rin yung negosyo ng pamilya nila, kaya kasi lagay kayo ng lagay na magkakapatid Pinaglalagay niyo mga magkakapatid tapos magrereklamo kayo. Ito si JB Ayers, ito alam na natin yan na kupal talaga yan. Na may galit yan kay Jinggoy. Baka nga imbis na pinagtatanggol niya si Jinggoy, sa nakikita ko parang baka ididiin pa niyan pero itong 2 tulpo, tingnan mo yung 2 tulpo, bumoto kay Tito. Hindi ba? Kasi nga may mga pinoprotektahan yan mga yan, nalalabas kapag natuloy si Marcoleta. Matuloy si Marcoleta na na Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi hindi ba si Montulfo. Tataka ko kay Montulfo, bakit binabanatan niya itong si Marcoleta? Hindi naman siya inaano. Tapos si Bentulfo, binabanatan din si Marcoleta. Doon pa lang malalaman mo na itong mga tulpo na ito nagsasanib puwersa para i-discredit si Marcoleta. Putang ina, mas magaling sa inyo yan. Ilang buwan pa lang si Marcoleta na senador nagpatunay na kagad ng kanyang tapang. Hindi yata sanay ang senador, ang Senate na may mga ganyan na mga tao. Sige nga, pakinggan nga natin tong rigodon na naman. Init na usapan sa Senado, may panibagong kudeta raw laban kay Senate President Tito Soto. Pero agad itong pinatulan ni Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kung meron daw kantang Achy Breaky Hearts, sabi ni Lacson, fakey breaking news naman. Hindi naman daw pala totoo yan. Hindi naman daw totoo yan. Achy Breaky Hearts. So, inaasar nila yung mga yung mga nagagalit na mga Pilipino dahil pinalitan si Marcoleta. Ganun ba? Ganun ba? Tingnan natin kung tatagal din kayo sa pwesto, kasi kung papaano nyo ginapang yung pwesto, sigurado ako
mas madali yan mawawala sa inyo kasi puro pangahayop yung pinapakita nyo eh. Ang binitawang salita doon sa kabila, actually ang binitawang salita, yung Congress, si Zaldico, si Romualdez, sila ang may pakana ng mga corruption sa Pilipinas. Tapos ang pinalitan, Senate President at saka yung Blue Ribbon Committee. Saan ka naman? So alam mo talaga na ito si Lacson at saka ito si Soto, aso talaga to ni Bongbong at ayaw ni Bongbong na yung pinsan niyang kawatan. Oo, at saka yung chuwariwap na si Zaldico, ayaw ni Bongbong na madamay sila. Kaya ngayon, ito, yung dalawang tumakbo sa bagong Pilipinas, kung todo sila harang na madamay. Ito, kaya nga sabi nga ni Marcoleta nung pinangalanan ang mga congressman, yung ng mga diskaya yung congressman, yung kongreso, pinrotektahan yung kanilang mga kasamahan. Samantalang nung dyan sa kongreso, si Bryce may sinabi tungkol sa mga taga-senado, etong mga magaling na mga senador na ito, parang mas pinrotektahan pa nila yung kongreso. O kaya sa mga bumoto dito kay Tito Soto, humanda kayo kasi ang traidor yan. Ang ahas, kahit nadamitan mo ng ibang costume, ahas pa rin yan. Manunuklaw yan. Kaya antayin ninyo pag kayo na tinuklaw. O sige. Tawag sa balitang may rigodon na naman sa Senado. Banggit naman ni Soto sa kanyang Twitter, very devious o mapanlihis daw yan. Ano raw bang kinatatakutan sa kabila? Wala. Actually, ang may kinatatakutan nga kayo Oo kasi nakakapagtaka lang Tito Soto. Maganda naman yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee. Bakit pinalitan mo si Marcoleta? So sinong merong pinagtatakpan? Si Marcoleta o kayo? Kasi kahit anong dikit ninyo nitong flood control issues na to sa mga Duterte, malabo Well documented lahat ng mga proyekto ni Pangulong Duterte noon at pati yung kanyang mga expose patungkol sa mga corruption sa DPWH, well documented din. At saka si Pangulong Duterte, meron siyang binuo na grupo ng Presidential Anti-Crime Commission, PACC. Binuo niya yung para labanan yung korupsyon na tinanggal ni Bongbong Executive Order 01. Yaang PACC na yan. So, ibig sabihin, umpisa pa lang, magnanakaw na sila. Mantakay mo, tinanggal nila yung komisyon na mag-iimbestiga o magbabantay sa corruption sa Pilipinas. So sino dito ang may itinatago? Yung amo mo na mga kawatan o yung mga Duterte na very transparent every Tuesday, merong State of the Nation, ano ba yun? Talk to the Nation. Diba every week ina-update tayo sa kung anong nangyayari. Every week nagre-report yung mga sekretary ng gobyerno. Every week Ngayon, gumagawa ba kailan yung huling meeting ng cabinet secretaries with BBM? Alas 10:30 pa lang daw, sabi ni Inday, amoy alak na. So walang pinagtatakpan dito. Kung meron nagtatakip dito, kayo 'yun. Kasi kung talagang gusto nyong ma-resolve ito, dapat talaga tinuloy mo si Marcoleta na nakakadalawang hearing pa lang si Marcoleta, pinigilan mo na dahil lumalabas na yung mga sa pangalawang hearing, ganun kagaling si Marcoleta, napalabas niya kagad yung mga pangalan ng mga kawatan sa Kongreso, di ba? Kayo yung may itinatago, kaya pinilit nyong kunin kagad kay Marcoleta yan. Yun to si Tito Soto, baliw na rin yata. Tanyan, manipis ang mayorya ng Senado. 15 sila habang 9 ang minority senators na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kahit bagong balik si Soto sa pwesto, nagbabala si Lacson na huwag maliitin ang 9 na minority senators. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid. Ayan, si Jess De Los Santos. Ayan. So, yun nga yung balita na yan na fake news naman daw yan. Pero, katulad ng sinasabi natin, manipis ang majority at 15. Kailangan lang nung minority ng 3 additional votes. Makukuha na ulit yan nila kay Tito Soto. Pag nabawin nyo nga kay Tito Soto, gawin nyo na lang siyang leader ng mga janitor dyan sa Senado. Total naman,
Total naman wala namang ano yan, wala namang ginagawa yan diyan kundi mambuli. Oo, kaya anuhin ninyo. Oy, kayong 2 bilyar kayo ha, mga traidor kayo. Tangina nyo, hindi makakalimutan ng bayang Pilipinas yung ginawa nyong pagtatraidor sa bayan ha. Baka naman ito sila bilyar dahil may construction company din sila. Baka kaya ano. 'Di ba may construction yung tatay niyan? Baka kaya kayo kinakabahan dito sa mga hearing ng Senado. Baka madama yung mga project ng 2022 to 2025 Baka madama yung mga kumpanya ng tatay nyo Oh, tingnan lang natin. Ayun.